Nagsimula ang pelikula sa isang nagyayelong kabundukan, tahanan ng nakakatakot na ice shark. Pagkatapos ay ipinapakita ang isang submarine na gumagalaw sa ilalim ng dagat. Palipat-lipat ang eksena mula sa kabundukan patungo sa karagatan ng Alaska. Makikita ang isang sundalo sa isang helicopter na lumilipad sa ibabaw ng dagat at nagbibigay ng mga utos sa kanyang team. Ipinapakita rin ang pagsasagawa ng sonar testing. Bahagi ng isang glacier ang nahulog sa dagat, at sa ilalim nito ay naroon ang submarine na pinapatakbo ni Emma. Minamaneho niya ang submarine at nag-enjoy. Ramdam niya ang pagyanig ng submarine dahil sa pagbagsak ng glacier, pero binaliwala niya ito dahil abala siya sa mga malapit na balyena. May iba pang mga hayop sa paligid tulad ng hammerheads, whitetips, seals, rays, at sea snake. Biglang pinalibutan ng isang grupo ng balyena ang submarine at nagsimulang gumalaw-galaw. Ang ilan sa mga balyena ay tumatama sa submarine na nagdulot ng takot sa mga tao sa loob. Inutusan ng senior officer ang sundalo na maghanda. Si Emma at ang kanyang kasamahan na si Vince ay namangha sa nangyayari. Ngunit sa itaas may isang sundalo sa helicopter na naghulog ng bagay sa dagat na nagdulot ng interference sa sonar. Naapektuhan din nito ang mga balyena, kaya nagsimula silang ramihin ang glacier. Nagulat si Emma sa nangyayari ngunit hindi masyadong nabahala. Sa halip, pinuri niya ang kagandahan ng mga balyena at inutusan si Vince na i-record ang eksena, ngunit natatakot si Vince sa sitwasyon. Sinabi ng sundalo sa kanyang koponan na negatibo ang survey at radar at tinawag ang lugar na isang malawak na disyerto. Naging balisa si Vince nang magsimulang manginig ang submarine at sinabi kay Emma na ang mga balyena ay umaatake sa sasakyan, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Emma. Bumagsak ang helicopter at biglang nayanig ang submarine. Dito unang ipinakita ang mega shark at ang higanteng pugita na matagal nang namalagi sa yelo, ngunit napalaya na ngayon. Sa baybay ng Japan ay may mga lalaking nag-uusap tungkol sa pagkakaiba ng mga kaugalian ng Hapon at Amerikano nang biglang yumanig ang platform at lumabas ang mga higanteng galamay mula sa dagat. Naganap ang lahat ng ito ng mabilis. Pagkatapos ay nagpunta naman ang eksena sa Pacific Ocean sa California. Habang pinag-uusapan nina Emma at Vince ang tungkol sa mga balyena, ay napansin nila na ang dalampasigan ay napalibutan ng mga ahente ng gobyerno. Nakilala nila ang mga ahente dahil sa kanilang mga suit at sunglasses. Ang tanging ibang posibilidad ay ang mga ito ay bahagi ng mafia. Kilala ni Emma ang isa sa mga scientist. May isang patay na balyena sa dalampasigan. Sinabi ng isang scientist na ito ay sanhi ng aksidente sa bangka katulad ng nangyari sa isang great white shark sa parehong lugar. Ngunit naniniwala si Emma na hindi ito dahil sa mga propeller. Ipinaliwanag niya na ang mga sugat sa katawan ng balyena ay organic at hindi mekanikal. Hindi sila nagkasundo ni Dick sa opinyon, kaya pinaalis siya nito at binigyan ng babala tungkol sa paparating na board meeting. Binalaan naman siya ni Emma na magsusulat siya tungkol dito. Nagpunta si Emma kay Vince para tanungin kung bakit hindi siya pumunta kay Dick. Sumagot si Vance na allergic ito sa mga lalaki. Napansin ni Vince ang kanilang usapan. Nag-inuman sina Emma at Vince sa dalampasigan at nagplano si Emma na patunayan ang kanyang hinala. Sa gabi bumalik siya sa patay na balyena upang masusing suriin ito kahit binalaan siya ng isang pulis na maaaring sumabog ang katawan nito. Natagpuan niya ang isang napakalaking ngipin na nagbigay sa kanya ng patunay basta't hindi niya ito maihulog sa dagat. Sa Japan ay galit na galit ang isang nakaligtas sa pag-atake ng octopus dahil sa kanyang pagkakakulong. Sinabi niyang walang naganap na pagkasira sa konstruksyon. Naniniwala ang scientist na si Dr. Shimada sa kwento nito at gustong talakayin ang mga nangyari. Gayunpaman binalaan siya na ang mga taong humuli sa kanya ay maaaring maging malupit kung nais nila. Sinimulan ng nakaligtas na iguhit ang kanyang nakita. Samantala isang eroplano ang lumilipad sa himpapawid. Nagkaroon ng kaunting turbulence na ikinabahala ng mga pasahero, ngunit unti-unti silang kumalma. Biglang tumalon ang napakalaking pating mula sa tubig at kinagat ang eroplano na dahilan ng pagbagsak nito sa dagat. Bumalik si Emma sa kanyang bahay, nawalan na siya ng trabaho at ginagamit ang ngipin bilang bookmark. Bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon at nagsimulang mag-type sa kanyang computer. Pinuntahan niya si Professor Sanders na natuwa sa kanilang muling pagkikita. Sinabi niyang huwag mag-alala tungkol sa mga ahente ng gobyerno na sumusunod sa kanya. Ipinakita ni Emma ang ngipin at hiniling ang opinyon ng propesor. Pinag-aralan nina Emma at ng propesor ang ngipin. Habang tumitingin si Emma sa ilalim ng microscope ay naghanda ng tsaa si Sanders at nagsimula ng karagdagang eksperimento. Matapos ang maraming pagsusuri ay napagtanto nilang ang ngipin ay mula sa isang megalodon at may edad na 18 milyong taon. Ipinaliwanag ng propesor na posibleng nakita na niya ang ganitong halimaw noong nasa Navy siya, ngunit walang naniwala sa kanya noon.
Bigla silang nakatanggap ng tawag mula kay Dr. Shimada. Dumating si Shimada sa San Francisco at ipinakita ang kanyang respeto sa kultura sa pamamagitan ng pagyuko habang kinamayan naman siya ni Sanders. Halatang may tensyon ng pagkakaakit sa pagitan nina Emma at Shimada. Inilabas ni Shimada ang mga guhit ng nakaligtas sa pag-atake ng octopus at napahanga ang lahat sa talento nito sa pagguhit. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsusuri ay dumating ang isang package kay Emma. Ito ay isang disk na naglalaman ng footage mula sa submarine nina Emma at Vince. Nang panoorin nila ito ay natuklasan nilang isang higanteng pugita ang kanilang kinakaharap bagamat inakala ni Emma na isa itong pusit. Sa karagatan ng Pasipiko ay isang destroyer ang naghahanap ng pating. Sa radar ay papalapit ang malaking palikpik ng Megashark. Inutusan ng kapitan ang kanyang tauhan na magpaputok, ngunit muling lumitaw ang pating at umatake sa barko. Lubhang nagulat ang kapitan sa tibay nito. Sa bahay ni na Sanders naman ay inalok ng propesor si Emma ng inumin kahit halatang hindi niya ito kailangan. Habang papunta siya sa kusina ay biglang pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Mukhang sanay si Sanders sa ganitong sitwasyon. Dinampot silang tatlo at dinala sa isang lugar na tinatawag na Treasure Island. Doon ay kinausap sila ni Alan Baxter na kilala rin bilang Long John Slither o Laya. Nagbanta si John kay Shimada gamit ang isang racist na biro at sinubukang insultuhin si Emma, ngunit binigyan niya ng respeto si Sanders dahil ang propesor ang unang nagsabi tungkol sa mga halimaw taon na ang nakalilipas. Ipinahayag ni John na kailangan nilang humanap ng solusyon sa problema dahil hindi nila hahayaang sakupin ng Sharkzilla ang karagatan. Sa kabila ng kanyang pagmamalaki ay nagpakita pa rin siya ng racist na ugali kahit pa tinawag niya itong equal opportunity racism. Habang nagpaplano ang grupo ay iminungkahi ni na Emma, Sanders, at Shimada na ang tanging paraan para matigil ang mga nilalang ay ang paglalagay sa kanila sa isang lugar. Ito ay sa Tokyo Bay para sa octopus at San Francisco Bay para sa pating. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para akitin ang mga halimaw sa lugar na yon. Gumawa sila ng eksperimento para makalikha ng isang espesyal na pabango upang maakit ang mga halimaw. Habang nagtatrabaho ay naging mas malapit si Emma at Shimada at nagkaroon sila ng romantikong koneksyon. Naghalikan ang dalawa at tila walang pakialam kahit nasa likod nila si Sanders. Nagpasya si Emma na maglakad-lakad at sinundan naman ito ni Shimada. Nagpatuloy sila sa trabaho at masayang hinalikan ng dalawa si Emma na tila magkakaroon ng love triangle. Sumunod na eksena ay makikitang ipinagpatuloy ang eksperimento at ipinaalam nila ang kanilang plano kay John. Bumalik si Shimada sa Japan habang naghahanda sina Emma at Sanders para sa kanyang pagdating. Isang jet ang lumipad sa karagatan para pag-aralan ang target, ngunit napakababa ng lipad nito at nadurog sa pira-piraso ng tamaan ng nagwawalang dalamay. Ang bilis ng jet ay dapat sapat para hindi ito mangyari at ang pugita rin ay dapat nasugatan sa impact. Nasa submarine sina Emma at Professor Sanders, ang parehong submarine na naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ni Emma. Pumunta sila sa ilalim ng dagat para magbuhos ng likido na may amoy na pang-akit, ngunit hindi ito mailabas ng submarine. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil nasa 5 minuto na lang ang layo ng pating. Sinubukan nilang tumakas ngunit tila ang pating ay kayang lumanggoy ng 500 knots o mas mabilis pa kaysa sa jet. Sa ibabaw ay nagsimula ng magpaputok ang hukbong dagat sa pating ngunit muli itong nawala sa radar. Matapos nilang tamaan ito ay inakala nilang tapos na ang trabaho kaya't nagdiwang si John. Sa kasamaang palad ay kinagat ng pating ang bangka. Sunod na target nito ang Golden Gate Bridge na nilagyan nito ng malaking butas sa pamamagitan ng kagat. Lalong lumala ang sitwasyon dahil muli na naman itong nawala. Samantala sa Tokyo ay hindi rin naging maganda ang kapalaran ni Shimada na ginalit ang pugita bago tumakas. Pumunta si John sa leader at nagbantang magpakawala ng mga nuklear na bomba, ngunit sinaway siya ng mga siyentipiko dahil sa kabubuhan ng ideyang iyon. Sinabi ng tatlo na hindi dapat mangyari ito habang si John ay nakikipag-usap sa Pentagon sa telepono. Nagmungkahi si Shimada na magpahinga muna sila dahil parang hindi naman nagmamadali ang oras. Ang ideya ni Emma ay gumana. Nanaginip siya ng kakaibang ideya na maglaban ang dalawang halimaw na parang boxing match o kung hindi man ay isang karaniwang laban ng mga Leviathan. Para mapaaway ang dalawa ay gagamitin ng mga siyentipiko ang amoy para muling akitin ang mga nilalang. Ang ebidensyang gamit nila ay tila nagsasabing ang yelo sa mundo ay basta na lang dumating dahilan para magyelo ang dalawa habang nag-aaway. Nasa kani-kanilang submarine ang mga scientist at gamit ni Emma ang kanyang intuisyon para gabayan ang crew sa kung saan papunta ang pating. Bago ipadala si Emma sa tulay ay nag-usap muna ang dalawa at nagpaalam sa isa't isa.
May mga Russian ang inaatake sa di kalayuan at lumapit ang submarine para akitin ang kalaban. Hindi sila nagtagal sa paghihintay dahil inatake ng pating ang submarine, ngunit maliit lang ang pinsala, kahit na kaya nitong magpabagsak ng eroplano, sirain ang tulay at kagatin sa gitna ang isang destroyer. Nagkaroon ng habulan at nagpaulan ng torpedo ang submarine sa pating ngunit hindi ito tinamaan. Nang halos maabutan na sila ng pating ay isa pang submarine ang bumaril dito na nagtaboy sa pating papalayo. Nangako silang pipigilan ang pating ngunit biglang lumitaw ang pugita mula sa kadiliman at winasak ang mga nagpoprotektang submarines. Tumakas ang natitirang submarine mula sa pugita at nagtungo sa yelo ayon sa mungkahi ni Sanders. Sa submarine ng Japan ay sinubukang ipaliwanag ni Shimada kung bakit isa na lang sa mga submarine ng Amerika ang nakikita. Ipinag-utos niyang tulungan ang natitirang submarine. Samantala nakarating na ito sa yelo at naiwasan ang pugita, ngunit sinusundan pa rin sila ng pating kahit sa masikip na lagusan ng yelo. Nawalan ng kontrol ang navigator at tinangkang barilin ang commanding officer, ngunit napigilan ito ng crew. Binugbog ni Emma ang lalaki at nagbigay daan kay Sanders para muling magmaneho ng submarine. Binaril nila ulit ng torpedo ang pating at sa pagkakataong ito tinamaan nila ito. Gayunpaman ay parang wala lang ito sa pating at patuloy pa rin sa paghabol. Nang akala nilang wala ng pag-asa ay dumating ang pugita at sinunggaban ang pating gamit ang mga galamay nito. Hawak ng pugita ang kalamangan at mukhang napaikutan na ng mga galamay nito ang pating ngunit napalapit ito sa bibig ng pating at kinagat ang isang galamay nito. Binitawan ng pugita ang pating at nagkaroon ng pagkakataon ang pating na umatake. Pinasingawan ng pugita ng tinta ang mukha ng pating at nagpaikot-ikot ang dalawa sa isa't isa. Tinamaan ang submarine kaya't ang atensyon ng pating ay napunta rito. Kagat-kagat ng pating ang submarine nang mailigtas sila ni Sanders. Habang hinahabol sila ng pating ay napagtanto ni Sanders at Emma na kailangan nilang sumakay sa minisub para tapusin ang misyon at sumama rin si John. Kinagat ng pating ang submarine buti na lamang at nakaalis na sila. Dumating ang submarine ng Japan at binaril ang pating para ilihis ang pansin nito, ngunit napunta naman ang atensyon nito sa minisub. Sa kasamaang palad ay naroon ang pugita at sinira ang submarine. Nagpumilit si Emma na tulungan ang submarine kahit ayaw ni John. Ikinagulat nila dahil nagsimula na ang round 2 ng laban ng pating at pugita. Patuloy silang nagpalitan ng atake at nawalan ng mas maraming galamay ang pugita, ngunit naipit nito ang pating. Dahan-dahan silang lumubog habang nakapulupot pa rin ang pugita sa pating hanggang tuluyang manghina at tila patay na. Sa radyo ay narinig nila ang boses ni Shimada, bagay na nagpangiti kay Emma. Nakaupo sina Emma at Shimada sa dalampasigan at pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan nang dumating si Sanders dala ang isang pulang dokumento. Isa na namang pagkakataon ang dumating at sa pagkakataong ito ay sa North Sea. Na-excite at pumayag sina Emma at Shimada at nagsimula na naman ang kanilang bagong pakikipagsapalaran habang pinakita ang kumakaway na pugita na papalubog.